So yun mga kailaw, good news to. Good news to sa mga, kung napanood nyo yung unang video ko na regarding sa pagpapalipat ng registration ng yung sa ownership ng ng mga unit, mga sasakyan na nabili nyo, yung yung motor. So good news to sa mga owner ng mga second hand unit. Diba? O hindi yung mga first owner na nakapagbenta ng unit nila, ng mga sasakyan or motor. So good news dahil nasuspende yung pinapatupad na batas ng LTO dahil kay Senator Rapi Tulfo. So ito, pakinggan nyo mga kailaw. Maganda yung nilabas niyong tungkol doon sa aking matagal nang inireklamo sa inyo, yung open deed of sale. Ni-require niyo na po ang lahat ng mga seller ng mga sasakyan to inform LTO within a certain period of time. I think 5 days, and failure to do so may fine at 20,000. Medyo nabulabog ako doon kasi ako nakapagbenta rin ako ng mga sasakyan na at hindi ko na-impormahan yung LTO na naibenta ko ng sasakyan yun kasi wala namang ganun patakaran noon. So paano to? 10 sasakyan ang nabenta ko ng panahon at lampas sa deadline. So 10 times 20, so may utang ako sa inyo ng 200,000. Mr. Chair, yung mga bentahan po na nangyari before the effectivity of the administrative order, first, the said AO po, it should be reported to the LTO within 5 days from effectivity of the administrative order. However, with the concerns po na nakarating po sa opisina po namin, we are reviewing that transitory provision regarding the application of the administrative order to the previous transactions happened po. Therefore, yung mga nakapagbenta ng masasakyan previously, like me, and even probably Senator Mark Villar, nakapagbenta kasi siguro kayo ng sasakyan in the past. And nai-report niyo ba yun sa LTO na kayo yung nagbenta ng sasakyan? Matagal na yun. So siguro ako Retroactive. concerned din ako katulad mo dahil siyempre dami nakabenta dati. So siguro kailangan i-clarify yung So kailangan provision. magpalabas ko kayo ng bagong memorandum circular kasi medyo nakakalito po yun. So dapat well-defined kung ano yung sistema na pwedeng mailatag ng sa gayon. Hindi matatalanta yung mga tao at acceptable. Yes po, Mr. Chair, will do po. So wala muna itong multa na 20,000. Yes po. Na wala muna itong retroactive. Tanggalin siguro itong salitang retroactive. Kasi kung retroactive, pati ako, manggagalaiti ako. Sabi ko, yung kapalpakan ninyo, akong magsasuffer. Sana, noon pa lang naisip niyo na yan. Sabihan nyo kami, then hindi na ako magbumulta kayo. So, dapat baguhin nyo po ito. And dapat yung information dissemination properly disseminated talaga. Hindi lang yung sa isang dyaryo na ipopost ninyo at hindi pa siguro masyadong kilalang dyaryo. Dapat national circulation sa TV, radio, social media, etc. para malaman ng lahat. Opo, Mr. Chair. And yung isa pang gusto ko mangyari, each time na magre-register ang isang owner ng isang sasakyan, he or she must present himself or herself sa LTO physically at magpapakita ng mga identification to assure the LTO na siya nga yun talaga ang nagpaparegister. Kasi before, hindi po kailangan anybody can register a vehicle through a fixer or through someone. Yes, Mr. Chair, we'll study po the policy. Marami na kasi ako na-enkwentro sa aking programa na nagkaroon ng problema isang sasakyan, naka-hit and run o nakabangga at may ginawang kalokohan yung sasakyan na yon, and then nakuha yung plate number, punta ng mga pulis yung address na nakaregister sa LTO, sasabihin ng tao doon sa bahay na yon, wala dito, wrong address. Or kuminsan, nabenta ko na yan 10 years ago pa. And yet, yung registration updated. So ibig sabihin, hindi na-register nung bagong buyer, open dito sa lamang. So yun ang gusto ko, dapat from now on with ID, and yung person na yun na mag-renew ng registration ng kanyang sakyan, dapat siya mismo nandoon. Tama po, with IDs. Yes, Mr. Chair. Nice. O di ba? So napakagandang balita to sa mga nagmamayari ng mga unit sasakyan man o motor na second hand. So maganda to nga isinospende
ng LTO, yung kanilang pinapa-implement na batas na yan. So, yun nga, maraming ang medyo nung matagal na nilang isinabatas siyang na yan, pero so maraming mga kababayan natin o yung mga motorista natin, mga may-ari ng unit na second hand na ngayon lang nila nalaman yung na yan, yung rules ng LTO na yan. So, nagulat nabigla tayo. So, pagka na checkpoint tayo, magmumulta na pala tayo ng once na hindi pa nakatransfer sa pangalan natin yung unit na nabili natin. So, di ba? Mabibigla ka na lang, may 20,000 na penalty ka na, 20,000 doon sa may-ari ng yung first owner ng unit na nabili mo. So, di ba? So, malaking tulong din itong nagawa ni Senator Raffy Tulfo. Sa ginawa niya, siyempre magpapasalamat din yung taong bayan dyan, yung mga may-ari ng mga second owner na unit dyan, yung mga first owner na nakapagbenta ng unit. So yun lang, sana hindi nga nila maipa-implement na yung rules na yan. So napakalaking bagay yan.